Essential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:07 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Huwebes ng edisyon kita, Abril 16, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Lulupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta nga aton nga mga tagpalamati sa mainit nga hapon diri sa syudad sang Iloilo. Ni oras namin na ni mag siesta. Pero ang iban sa aton na for sure pangin-hangin, naga-relax. Ning time nga ti magkatapos ka panyaga at manamigin magtulog. Kung may trabaho ka naman, imbes nga mag-siesta ka, pangapi dayon para hindi pagtuyuhon sa trabaho. Sa aton nga pagpangalagad, mga kabyanan ko na dumduman sang aton mga tagpalamati na interview naton kahapon ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office regarding sa instruction ni Colonel Bayani Razalan, ang Provincial Director sang IPPO, sa sining mga shooting incidents diri sa probinsya sang Iloilo. Kag natigayon na nga madakpan ang suspect sa pagpangtiro sa duha ka biktima sa Pavia. Sa ini ka security guard, may mga initial kita nga nakuha nga information ngati may kaakig ini no sa manager. I-verify ta ina no karon kay Colonel Rolando Aranyo. Interview naton karon no diri sa aton nga pagpangalagad. Pero may got-got man or ano man ang rason sang gwardya o kung ano man ang rason sang biktima no kay ang nakuha naton sining impormasyon nga pahalinon na ni ining gwardya hindi ini rason para nga tiruhon mo or manakit ikaw. May mga proseso man nga pwede mahimo galing kay kisa kinahanglan gid ipatuman ang mga pagsulundan sa ulubrahan. Kung ang empleyado naanad na sa pag-ubra sang kasalanan, hindi na madisiplina, dira na matakos ang isa ka leader kung paano mo i-handle ang mga kaangay sinang empleyado. Pero dapat may ihatag ka sa gihapon nga konsiderasyon. Hindi man pwede nga puro lang sanction abi or penalty. Dapat ang isa sa nakita naton, istoryahon naton personal. Istoryahon ta anong problema nga mo ning mga ginahimo mo. Iti epektado ng imong trabaho. Mga isa gamay lang nga istorya ang kinahanglan. Pila ka minutos nga istorya maintindihan mo na. Kagti makaano ka mo makaubra ka mo dira sang mga bagay nati hindi na maglabot sa punto nga may tiniruhay or sakitanay. Kukaon ta karon no ang update sina sa spokesperson sang IPPO Lieutenant Colonel Rolando Aranyo.
Sa iban pagid naton nga balita, nag-umpisa na ang kapistahan sa probinsya sang Capiz. Sa ini sa mga ginabantayan no, sang aton nga mga kauturan, labi na ang mga mahilig dira sa seafood, celebrations dira sa bahin sang Capiz. Untang detalye sina karon no sa report ni Hope Torrechante. Sa dugang panaton nga balita, ang probinsya sang Guimaras gin-unveil ng bag-o nga logo sang Manggahan Festival. Bag-o ang logo sang Manggahan. Kag ini ang gin-unveil mismo sang governor sang probinsya, Governor Lucille Nava, mga opisyales sa probinsya, mga mayors sa 5 ka banwa kag mga stakeholders. Nag-shift sa tradition to transformation. So i-discuss naton ina no, ano bala ang kaundan, ano bala ang sa likod sa sining bag-o nga brand, bag-o nga logo sang Manggahan Festival. Isa na lang ka bulan, May 15 mag-uumpisa ang Manggahan Festival, May 15 to May 24. Ang iba niya tag 7 lang ka adlaw, pero ang Manggahan 9 ka adlaw. Ayaw gining mga taga-Guimaras sa Paho. Kag ang mga turista may pila gid ka adlaw nga pagusto kaon sang Paho. Nadumduman ko sang 2017, 2018 nag team building ang Radyo Pilipinas sa probinsya sang Guimaras. Itolyokan kami dito sang Paho. Ang damo gito kaon Paho, ang amon gwardiya si nung Eugene to 4 ka kilo to, 5 ka kilo, 5 ka balik mo kada balik mo 1 kilo. Grabe, 5 ka kilo nga Paho. Kung do 2 lang gito ka kilo do tuyhon ka na dayo. Tuyhon ka sang tamis. Pero ito may iban ha, tagpila ka kilo, 11. Isa, tag sobra pa gani 11 kilos nga Paho, no? So, ara sa gihapon, no, may eat all you can. Di, magusto kaon ng mga kauturan ta dito sa probinsya sang Guimaras. Kag may mga activities man, no, may food fair, may food fest, may trade fair, may mga sports activities man. Kagti ang gusto sa probinsya nga hindi lang ma-enjoy sang mga turista, sa mga pumuluyo ang matamis nga Paho, kundi ang damo pagid nga pwede ma-offer sa probinsya ang ilagid nga i-experience. 15 minutos magaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Nag-establishar lang kita sa koneksyon sa Iloilo Police Provincial Office para makakuha kita sang updates. Makaupod ta sa piyak nga linya spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, Lieutenant Colonel Rolando Aranio. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon, sir. Radyo Pilipinas. Sir, pwede mo kita matagaan sang background sa sining suspect nga nadakpan sa shooting incident no dira sa Pavia? Yes, actually ang ating suspect is employed as a security guard mismo sa kumpanya kung sa diin nagatrabaho man ang aton sini nga mga biktima. Kag based on the investigation,
nagapakita no nga ang posible nga nangin rason why nga nabuhat yato is because ang iya sini nga pag tumarsang kaakig sa aton nga biktima. Kay for several times Sir Paul na dakpan ini particularly by the panidya nga biktima naton nga nagakatulugan ini siya no sa iya sini nga duty. Kag di kapila ini siya ginawarningan until nga nang pinaka last nino mga few days before the incident nakita naman ini siya nga nagatulog kag siguro kay lokapila na ini kabises so gin-report no sang ato nga plant manager sa ilang nga agency with according sa aton initial nga information daw may ari ini sang action nga ginobra ang ila sila nga agency. So siguro do amo ini no nga rason nga naakig siya. Kag sang gintrikdan sini nga gabi no April 14 mga around 7:40 no natabo tong atong krimen. Binantayan niya ni actually no kung lantaw na doon dumakita naton nga binantayan na ang mga biktima naton during sila nga pagpauli no. So amo to nga sang amo na to nga chimpo no pag abot na to sa area sa location kung dinara siya nagaulat din pang lutang yan nato dayon ang aton sini nga mga biktima. Okay. Sir, bali ano ang status ng security guard? Gin-terminate na or i-terminate pa lang? No, inog-terminate siya. No, Okay. ng initial naton sini nga information nga nabaton Sir Paul. Okay. Paano na dakpan, sir, sang aton nga kapulisan kay kung nadumduman sang aton mga tagpalamati kahapon, sir? Klaro ang direktiba ni Colonel Bayani Razalan ngati dapat madakop gila yon ang suspect. Yes, no, in line with the directive sa aton sining provincial director. So ang aton nga mga unit no hindi lang gid ang Pabia Municipal Police Station kundi pati ang aton diri nga mga operatiba sa Iloilo Police Provincial Office gin-dispatch ini para nga magbulig no until yati tungod sa bulig man sa aton sini nga mga pumuluyo sa pag-provide ng reliable information no locate ining iyang nga location no kag dito na no ang aton sining provincial director mismo si Colonel Rasalan ang nag-lead kagabi no upod mismo ang lead unit naton nga which is the Pabia Municipal Police Station kag they were very thankful sa bulig sa aton pumuluyo tungod sila nga pag-share sang information no madasig naton nga nadakpan ang aton nga suspetsado. Diin, sir, nadakpan kag may resistance abi ang suspect or wala man? Yes, no, actually no, wala naman gidamo pang resistance kay natabo nga dakpan siya dira mismo sa ilang lugar sa sakop sang Banos sang Leganes. Okay, bali taga ano ini siya, sir, taga tumandok ini siya sang Leganes man. Yes, that is correct. So sa karon, sir, anong plano sang mga biktima, sir, pamilya sang biktima nga tinadakpan ng ining suspect? Yes, no, actually subong ginahikutan sang Pabia Municipal Police Station ang tanan ng mga kinanglanon nga mga dokumento upod naman dira no ang mga affidavit of course ang atong mga witnesses kag di upod man dira ang sang pamilya no immediate family para mapasaka naton gilayon ang kaso against sa suspect naton. Sir, sa pagka-aresto sang suspect kag base man sa inyong pagpang-usisa, ano ang rason gid abi, sir, ngati nga gintiro niya gid abi ngati base nga pwede man lang tani nga maistoryahan lang anay mapakiusapan abi? Gustoy na Sir Paul but siguro do ay gid makontrol ning iya sini nga emotion nagtumargit sa sang kaakig until nga nagresulta sa amo ning violent act no kay ang nakita inaton di nga pinakadako nga rason ang pag-caution sa iya until nga ginreklamo siya mismo sa iya dito nga agency. Now karon di amo ni no ang natabo. So that is why nga kita permigid naton ini actually ginapahanumdum sa aton nga mga kautoran Sir Paul kaysa nakita naton mostly sa aton nga incident especially mga violent act ang pinakarason is ang
mga emotion o kaakig, anger, nga way ma-manage. Mhm, So which is nga tani, no, mugid ang ginambal naton sa mga kauturan naton nga sa mga amuning nga mga bagay dapat pasangkaron naton ng aton una-una, palabaon naton ng aton sini nga pasensya. Kaya the moment nga ma-overwhelm na kita sa aton nga emotion, kaya makaubra na kita sa mga violenting akto, hindi lang gid ang aton nga persona ang perwisyon, including na dira ang aton sindi nga mga pamilya, mga mahal sa kabuhi nato, no po, pandira ang aton nga komunidad, no? Amo yung aton yung terming gina-edukar sa aton sindi nga mga pumuluyo. Ang masakit gid sina sir kati hindi mo na tumabalik ang kabuhi nga nadula kagti siya mabulubudlayan na ni siya makabalik man sa trabaho kati mapreso ini siya. Yes, no, base kung hindi na gani siguro ni kagwa sa prisuhan, no? Aha. Ah, Murder. kay ang iyaning tama ka brutal kag kahinyos. Okay. Sir, ang kaso nga ipasaka, anong mga kasong ipasaka sa kapulisan sini sa suspect, sir? Yes, sa subong wala pa kita sang detalye kung ano gid ang particular nga kaso nga giapasaka, but one thing is for sure. No, wala to na lang naton Sir Paul once ka ang kaso man, no? Kapaskaan gid sa sang kaso kriminal. Agag maayo gid sir kiti ang mga kaso bala. Although ti sunod-sunod ining mga kaso diri sa aton sa probinsya sang Iloilo, tanan na almost no nagkaladakpan ang mga suspect. Yes, that is correct, no? Kag ginadayaw man naton ang kapisan sa aton sini nga mga kapulisan, no? Mga especially ang aton sini nga mga personnel on the ground nga although kati kung sa hindi naton makontrol kay behind our control kung sa ang krimen niya nagkakatabo, but because of their dedication, immediate response, no, madakpan na yun ang mga suspitsado. Kag of course ang isa diri ka makita naton or isa diri ka maayong balita is magaan naton sa hostisya ang mga biktima. Lastly, Colonel Aranyo, sir, ang imo mensahe panawagan sa publiko. Iwat padayon kita nga nagapilar sa aton sini nga mga pumuluyo, no, nga palabaon gid ang pasensya kag una-unaon gid ang mga bagay antes naton buhaton kung ano lang maging epekto ini sa aton. Hindi kita magpadala sa aton sini nga emosyon sa aton kaakig. Dapat maging mahinahon kita sa tanan nga oras para nga balikaw kita na ma-involve sa mga violente sini nga mga akto. Madamo gid salamat sa good afternoon. Maraming salamat, Lieutenant Colonel Rolando Aranyong, spokesperson sa IPPO. Batian mga kabiyanan, si Colonel Rolando Aranyo, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. Klaro ang panugyan sa kapulisan ta, pasangkaron gid ang paminsaron. Hindi gid magpadala sa kaakig sa init sang imo nga ginabatsag dira. Patahawa lang Bla, sa aton nga mga tagpalamati, I'm sure tanan sa inyo naka-experience nga labot bala sa punto nga ang kaakig nyo, wala nyo makontrol. May mga mahimo gid kamo nga mga bagay nga hinulsulan nyo gid. Gisa sa mga baylihan, example lang ni. Nagtinulokay lang kamo. Hasta sa palapitan mo tong nagtulok, si mo to, ano tulok mo? Nagamayan ka sakon? Sa uli magbinunanay na, tinapungulay. Araman kisa kurso na dahanay. May may baylihon to abi ang isa. Nag-agaway ka mo asa sa ulihi, bantayan mo tong nakaagaw mo, ate. Amo na bala simple lang ang mga bagay pero pag mapriso ka na, marealisar mong ay sala ang ginhimo ko. Mo na nga binagbinagon nyo gid sa magkapila ka beses ang inyong mga mga himuon kung ara ka mo sa kainit. Hindi gid kamo ka paminsar sang maayo. Kisa makabulig man kung may mga maistorya kamo bala nga mga tao nga makabulig sa inyo galing ang problema kung ang istoryahan nyo man. Isulsulan kamo da nga. Pati ka na. Di ba? Dapat ka man mangin mahinalungon ka man sa pagpili sang imo nga mga maistoryahan. Ati ang istoryahan mo bala sina makabulig sa imo kung amo pa nang magatulod sa imo sa kalaglagan. Di makapila ka beses galigin sa way natulugan. Galing may katungdanan ka man nga dapat ubrahon. Kag ako nagapati ako hindi
Hindi ni rason para nga tiruhon mo or patyon mo ang imo kontra. Paano mga kabataan mo? Paano ang pamilya mo? Hindi ka nakabalik ang motong hambal ni sir kay ti laban-laban na bulubog at nga mga kaso ang tubangon niya kay duwag itong so ang biktima. Isa patay. Na nga dapat i-manage gid no sa mga kauturan tang ilang nga emosyon. ...27 minutos magaligat sa takna ang alas 2 sa hapon. This time magakwa kita sang report. Kamustahon ta ang pagbukas sang Kapistahan 2026 sa probinsya sang Capiz. Pauntang detalye sa report ni Hope Dorechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hope, mayong hapon. Mayong hapon po, no? And sa aton nga mga kauturan sa probinsya sang Capiz, happy Kapistahan, no? Ang ilang mayor nga aktibidad sa probinsya sang Capiz and isa man ini sa naga-generate, no? Sang mataas nga day visitors para sa probinsya sang Capiz. And kahapon po, no, April 15, ginsaulog sang probinsya sang Capiz ang ika-125 nga founding anniversary nga sa Tigulo, no, nga Kapusod Imaw Cultural Exchange. Isa ini ka cultural exchange sa bahin sang Capiz, Romblon and Aklan kung sa diin, no, nagtililipon sila sa probinsya sang Capiz para sa ulugon ining dako nga anibersaryo, no, ang founding anniversary sang probinsya sang Capiz. So prior sa mga cultural performances kahapon, ang gobernador sa probinsya sang Capiz, si Governor Fredinil Castro, ang vice-gobernador naman sang Aklan nga si Vice Governor Dexter Calizo, kag si board member Maria Rosarian Solis sang Romblon, talos, no, kay Governor Trina Fermalo Fabic, hiwat sang exchange of tokens, no, exchange sang tokens of friendship, no, sa tunga sang Capiz, Romblon and Aklan, bilang ano ini, no, pagpakita sang friendship, unity, no, and goodwill, and at the same time para i-honor ang shared historical roots sang tatlo ka probinsya nga ini, no, kag ang ilang legasiya sang tatlo ka mga probinsya. So ang event kahapon, Paul, no, isa sa mga mayor nga aktibidad kadungan sang Kapistahan 2026, no. So historically, para sa mga para sa ihibalo sang aton nga mga tagpalamati, no, ang Capiz sabi kabahin ina, no, sang central or northern and central Panay, and including, no, ang present day Aklan and Romblon. So ang Aklan later nangin isa ka separado nga probinsya sang 1956, while ang Romblon nagtransition naman into a sub-province under Capiz sang 1907 into a independent province sang 1917. So in other words, no, interconnected ang tatlo ka probinsya nga ini, no. That's why naghiwat sila sang cultural exchange. Actually, Paul, sa mga previous nga kaywatan sang Kapistahan, usually Aklan lang Capiz, no, ang cultural exchange, but this time nag-upod, no, ang probinsya sang Romblon. So pagpakita, no, sang unity and friendship. Actually, madamo sa mga aktibidad pa, no, nga balantayan for the Kapistahan 2026. Nagsugod na ini, Paul, last week pa, no, and balaman naton nga hindi lang ini isa ka week-long celebration, but it's sometimes 2 weeks, no, and may best ato nga nagdangat sila sa May 1 or May 2, no, sa mga previous staging, no, sang Kapistahan festival dira sa Maya probinsya sang Capiz. Kaya ang mayor nga tinutuyo man, no, sang Capiz Provincial Tourism Office nga makilala ang probinsya sang Capiz bilang festival or makilala ang tanan nga mga festival nila, no, sa Maya probinsya sang Capiz. Kay kung lantawon naton, Paul,
kada banwa may ara sang kaugalingon yung mga festival, and kada banwa nagapasakop man no sa folk dances. So isa man ina sa ginatibong sang province of Capiz yung mga folk dances nila, local folk dances nga ginapabugal gid nila no kay Sir Alfonso Tesoro, ang hepe sang Capiz Provincial Tourism Office. Gusto nila nga makilala ang Capiz bilang folk dance capital of the Philippines. Nami gid kay nagadamo ang nagabuylog sa sining nga selebrasyon. Di namdumduman mo duha subong tatlo naka probinsya nagapasakop sa sining mga cultural presentation ti base sa mga masunod pagin nga tuig mas magadamo pagin maga-attract pagin sang madamo nga lugar, madamo nga turista kag para mas makilala pagin no sa na-mention mo ang probinsya sang Capiz. And in fact, Paula, twice na no nga na-recognize sang Ato Pearl Awards ang kapistahan for best cultural presentation no kay sang 2024 runner-up ini siya. But last year no 2025 grand winner na ini siya for the provincial regional category. That's why nga subong nga tuig gusto Manila no nga i-showcase liwat no ang kapistahan on a grander scale no kumbaga dapat mas malabawan pagid nila no ang ilang nga mga na-achieve no sang nagligad nga mga tinuig. And in fact suno gani kay Sir Alfonso Tesoro, isa sila sa Western Visayas nga naka-achieve sang may pinakamataas nga day visitor no or in other words pinakadako no nga numero sang pagtaas sa day visitor nga nabalhag no diri sa Western Visayas kay kada tuig abi Paul no nagasumite ang mga tourism officers sang ila nga mga tourist arrival no or day visitor number, and nakitaan no nga ang probinsya sang Capiz ang isa sa may pinakamataas, if not sila no gid mismo ang pinakamataas nga day visitor sa bilog nga Region 6. I-exclude lang naton of course ang Boracay Island because siya gid iniya no ang premier destination sa bilog nga Region 6, Paul. Aside sa cultural presentation, ano pagid ang mga dapat bantayan sa aton nga mga kauturan nga magabisita sa probinsya sang Capiz? Yes, of course, kay kapistahan hindi gid madula ang mga lutong kapisnon. So kahapon ginhiwat man no ang lutong nga kapisnon Parade of Flavors kung sa diin ginpasundayag ang rich culinary heritage no sang probinsya kadungan sang civil government 125th founding anniversary celebration. Dira ginapasundayag Paul ang mga nagkalain-lain nga luto sa mga kapisnon. Kung ikaw na lang gid yamang hindi no kay aside sa mga seafood ang main dish no may araman sila sa mga ulutanon and mga fruits no nga kaya nila himuon into something better pagid no kag bag-o sa mata kag panabor sa mga bisita kag mga local man dira no sa may probinsya sang Capiz. And aside from that, may saot Capiz folk dance competition kay again no gusto nila nga makilala sila bilang folk dance capital, considering nga silang may isa sa may pinakamadamo nga folk dances sa bilog nga pungsod Pilipinas. And also of course no ang street market ngati nagapadayon sa gyapon ina for the duration no sang kapistahan 2026. Nami gid kay dapat kondisyon gid siniyang chance ang mga mabisita dire kay alawas-awas ang pagkaon dira sa probinsya. Oo, ang Surambao Seafood Festival lauman man na nila no. And hopefully since ngati may reporter kita nga ipadala didto no for the kapistahan celebration, hopefully makakita pagid kita sang glimpse no sang kapistahan 2026 sakip na dira ang hiwaton nga Surambao Seafood Festival. And karon Paula, Coronation Night sang Hangaway kag Linay sang Capiz 2026 no iwaton ina sa Villarreal Stadium sa Capiz Gymnasium no sa Rojas City, Capiz. So lauman nila ina kay admission is free. So lantawon ina sa aton nga mga kauturan, especially ang mga pageant enthusiasts. Okay, nami pagid na kon pagbalik ni Emmy may dalang
Sinakob lang, no? Sakob lang ang mga seafood bala, no? Mga talaba. Oh, grabe. No, gutumon kasi ni, no? Alas 2 na, pero mabalik ka sa Panyaga para ma-enjoy mo ning mga manamit kapag kaon dira sa probinsya sang Capiz. Yes, more to come pa no for the province of Capiz, Paul. So hopefully masustain ina no ang nangin energy sang kapistahan tubtub no sa katapusan sang kapistahan 2026. So nagapangagdaman ang province of Capiz no sa tanan, hindi lang sa mga Capisnon but also sa mga pumuluyo sa Western Visayas, sa pungsod Pilipinas, kasi sa mga foreign visitors man nato no to come join and experience kapistahan, capture Capiz. Okay. Hope, madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Damo gid nga salamat, Hope Torrechante, sa report sa sining selebrasyon sang kapistahan dira sa probinsya sang Capiz. Radyo Pilipinas. Magutom kasi ni sa mga seafood no nga ina-offer sa probinsya sang Capiz, kag nami gid nga makabisita no, makapamasyar kamo sa probinsya para ma-experience nyo ang ilang selebrasyon. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 38 minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Ginapanawagan ang nanay ukon himata sang baby no nga nakitaan ini siya sang August 13, 2025 sa Barangay Progreso, Lapus, Iloilo City. Ang baby sang sang nakita ini daw wala pa ni 24 hours. May nagasabit pa sa pusod niya nga binder clip. So karon ara ini siya sa National Authority for Child Care Regional or Alternative Child Care Office 6 kag pangalanan nga si Mary Lani Fusin. Kung sino man ang nakakilala sa ginikanan sini o kung himata sang bata, pwede gid kamo ka-coordinate, magbisita sa City Social Welfare and Development Office sa inyong lugar. Pwede man kamo magtawag sa telepono 033-335-0689 kag pangitaon si Mr. Rodel Sumadik, Social Welfare Officer 2 sang City Social Welfare and Development Office. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Samtang ginapanawagan pagid no, may isa pagid ka nasapuan nga baby sadtong July 30, 2025 sa Zamora Street naman niya sa Barangay Concepcion, Iloilo City. Kag amuman, wala pa 24 oras na bunag ang bata kay may nagasabit pa sa pusod. Kagti na ini siya. Ginatabunan lang o kun ginpasuksukan lang ni sang itom nga jacket. Kag sa karon ara sa National Authority for Child Care, Regional Alternative Child Care Service, kag pangalanan nga si Angelo Silviderio. So kung may kung kilala nyo ni ang bata nga ni, kinapanawagan nato no ang iyang mga ginikanan kag himata nga mag-coordinate sa City Social Welfare and Development Office kag pangitaon si Mr. Rodel M. Sumadik. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:40 sa hapon. Magatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Dagling Kaalaman, knowledge in a snap. Para sa mga OFW na nais umuwi ng bansa sa panahon ng krisis, narito ang proseso na pinapatupad ng OWA para sa ligtas na repatriation. Unang hakbang, Request for Assistance o RFA. Maaaring humingi ng tulong ang OFW sa pamamagitan ng pag-walk-in sa OWA, pagtawag sa hotline 1348 o pag-message sa Viber, WhatsApp at email ng OWA. Ikalawang hakbang, Response. Kapag natanggap na ang request, agad itong inaaksyonan. Tinitiyak muna ang kaligtasan ng OFW at ina-assess ang kanilang pangangailangan tulad ng evacuation,
pansamantalang tirahan at iba pang tulong. Ikatlong hakbang, travel documents at visa. Inaayos ng pamahalaan ang kompletong dokumento at transit visa kung kinakailangan upang makabiyahe ang OFW. At ikaapat, repatriation o ang ligtas na pag-uwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng chartered o commercial flights. Sa bawat hakbang, sinisiguro ng pamahalaan ang kaligtasan ng ating mga OFW. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Dagling Kalaman, knowledge in a snap. Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa action line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, singing yours in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. I've fallen for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon, para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. 49 minutos magaligid sa taknang alas 2 sa hapon. Padayon kamo nga nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga kabyanan, ang Philippine Statistics Authority Guimaras Provincial Statistical Office nagpagawa sang inflation report kag nagagwa sa datos sang PSA Guimaras nga nagsaka o kun ang amo nang ginatawag nga ang headline inflation kun ang ginasiling nga rate of change sa presyo sa mga nagapanguna balaklon kag serbisyo sa probinsya nagsaka sa level nga 1.6%. Ang 1.6% inflation rate sa Guimaras mas mahinay kung ikumpara sa level sang Pilipinas kag Western Visayas. Pero ang main sources gid sang pagsaka, ang main source isa na diri ang transport nga may 18.2% inflation, mas mataas kumpara sa 6.0% sang February 2026 nga mayara inis nga 48.4% share sa uptrend. Isa pa gid no, ang food and non-alcoholic beverages may negative 2.1% inflation, mas mataas kumpara sa negative 3.2 sang February. So muna nung pila sa mga updates from PSA. Kaya ang nasambit nga report ginihimo sang PSA agud mahatag ang insakto kag timely impormasyon sa publiko natuy sa inflation rate sang probinsya kag epekto sini sa presyo sang mga balaklon kag mga serbisyo. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 51 minutos makaligid sa takdang alas 2 sa hapon ang iban pagid nga mga balita. Patpato naton sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side, sa studio engineer Roy Louie Kaypang sa transmitter.
Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.